Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bibigyan pa ng palugit ang paninikit sa mga e-trike, e-bike at iba pang ipinagbabawal dumaan sa mga national road. Pero paglilinaw ng Pangulo sa grace period, sisitahin pa rin pero hindi muna titikitan, pagmumultahin at i-impound ang mga e-bike at e-trike. Ayon pa sa Pangulo, dapat na ipaalala sa mga masisita ang patakaran na dapat nilang sundin. Mga kalsadang maaari nilang gamitin para na rin sa kaligtasan at kaayusan ng mga lansangan. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Bigyan ng palugit ang mga e-bikes, e-trikes at iba pang apektadong sasakyan na dumadaan sa ilang tukoy na daan sa Metro Manila. Ito ang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa MMDA at sa lokal ng pamahalaan sa Metro Manila. Base kasi sa MMDA Regulation No. 24-002, Series of 2024, ipinagbabawal ang mga tricycle, pushcart o kariton, pedicab, kuliglig, e-bike at e-trike na dumaan sa mga national road, circumferential road at radial road. Sa kanyang social media na X, sinabi ni Pangulong Marcos na kailangan pang magbigay ng sapat na panahon para sa malawak na pagsiwalat na impormasyon hinggil sa ban na ipinatutupad. Batay rin aniya sa rekomendasyon na natanggap ng Pangulo, mananatiling bawal ang mga natukoy na sasakyan sa ilalim ng MMDA Regulation No. 24-022 Series of 2024 sa mga piling pangunahing lansangan. Ang sakop ng grace period ay ang hindi pagtiket, pagmulta at pag-impound ng mga e-trike. Dagdag ni Pangulong Marcos, kung paparahin man sila, ito'y upang maayos na maituro ang mga kalsadang maaari nilang gamitin. Gayun din, ang pagpapaalala ng mga bagong patakaran na ipinatutupad upang paigtingin ang kaligtasan at kaayusan sa mga lansangan. Dahil nakita ko naman na yung pag-enforce na napaka-stricto doon sa mga electric vehicles sa national road, napapanood ko sila sa news. Nakakaawa naman talaga. Dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon para alam nila kung ano ba yung bagong rules, paano sila mag-adjust. At saka 2,500, laking multa niyan. Napakabigat na para sa kanila. So bigyan natin silang isang buwan para alam nila kung ano ba yung dapat nilang gawin. Natawa rito ang ilang driver ng mga naturang sasakyan. Masaya po. Kasi kagaya niyan, mayroon kaming may dadahilan po sa mga nang-operasyon na nasuspindi muna. Maganda po yung nasuspindi siguro para kumita rin po kami ng mga ilang araw. Sa datos ng MMDA, umabot na sa mahigit 200 na e-bike at e-trike ang nabigyan nila ng violation ticket, habang 69 ang na-impound sa operasyon sa Quirino Avenue sa Parañaque City. Sino mang nagmamaneho ng mga naturang unit na mahuling dumaraan sa pangunahing lansangan ay pagmumultahin ng 2,500 pesos, kukumpiskahin at i-impound ang mga unit kung hindi rehistrado at walang maipakitang lisensya ang driver. Nauna nang inaprobahan ng Metro Manila Council ang regulasyon dahil sa pagtaas ng road crash incident na kanilang kinasasangkutan. Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.